Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Jesucristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikinatutuwa ni Pablo ang pananampalataya ng mga taga-Tesalonika. Kahit na mayroon siyang mga kahirapan at pagkabalisa sa kanyang pagmimisyon, nawala ito kung nababalitaan niya at naalaala ang matatag na pananampalataya ng mga taga-Tesalonika. Dahil dito, lumalakas ang kanyang pananabik na makabalik uli sa Tesalonika upang makatulong pa sa kanilang pananampalataya. Magandang tumulong kung nakikita niya na sulit naman ang mga pagpapagal niya para sa kanila. Kaya ang kanyang dasal ay gustuhin ng Diyos na makabalik uli siya doon. Pero habang hindi pa ito nangyayari, idinadasal niya pag-alabi ng Diyos ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Sana gayahin nila sa kanilang pagmamahalan ang pag-ibig niya sa kanila. Ang namanatili sila sa ganitong pagmamahalan hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Hesus. Hindi mapaghihiwalay ang pananampalataya at ang pag-ibig. Kaya ang concern ni Pablo ay ang pananampalataya at ang pag-iibigan ng mga taga-Tesalonika. Sinabi ni Santiago sa kanyang liham na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. At ang gawang tinutukoy dito ay ang paggawa ng pag-ibig. Hindi nakikita ang pananampalataya. Nagiging katibayan ng tunay na pananampalataya ay ang mga gawa na galing sa pagmamahal. Kasi sinulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia na ang mahalaga ay ang pananampalataya na napapakita sa pagmamahal. Hindi mapaghiwalay ang dalawang ito. Ang motibasyon ng pag-ibig ay ang pananampalataya. Gumagawa ako ng gawain ng pag-ibig kasi naniniwala ako na anumang ginagawa ko sa pag-ibig ay ginagawa ko kay Kristo. The reason for the works of love is faith. The consequence of faith is love. Tunay ang pananampalataya kasi nakikita ito sa pagmamahal sa kapwa.
alang-alang sa Diyos. Naniniwala ako sa iyo, O Diyos, at naniniwala ako na mahal mo ako. Tulungan mo rin akong magmahal ng tunay sa aking kapwa. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.